Good morning mga kaibigan. Good morning mga taga Westwood. Good morning mga OFW, local workers, students, teachers, mga ating mga minamahal din na mga nagtatrabaho sa bahay, sa sarili nilang mga negosyo, mga tindahan, online services, yung mga kung baga tatawagin mga voluntary members or voluntary na naghuhulog sa SSS, yung hindi employed sa isang company. Shout out din sa inyo. Hindi ko kayo nakakalimutan dahil isa rin ako sa dumaan ng ganyan na category. Guys, update tayo ngayon dito sa Westwood Highlands Subdivision. Ito po, mag-umpisa tayo dito sa pinaka dulo, kung tawagin dulo na ng Westwood sa phase 1. Guys, so gamit natin ang ating gamit natin ang ating Koromaki e-bike. So let's go guys. Random lang tong mga direction na ating tatahakin dito sa Westwood. Since nasa dulo tayo, nasa mga 30s tayo, mga block 30s, mga 33, 34, 35. Yan, yun yung tinatahak natin ngayon. Yan. Sa araw na to ay ating nababanaag ang sikat ng araw. Medyo maliwanag na ang ating palibot, maliwanag na ang ating alapaap. Wala nang nagbabadya na pag-uulan. Silipin natin ang araw guys ha. I mean yung ating papawirin. Ayan, liwanag ang ating papawirin. Gala tayo muna. Ito naman. Hi! Ano yun? Nagpa-vlog ka na? Di lang. Libangan lang. So, inuuna natin yung mga kalsada or mga areas na around the place. Yung mga kalsadang nasa gilid-gilid. Bali, iikutin muna natin ang Westwood. Diyan sa likuan mga kaibigan, sa bandang kaliwa, sa phase 2 na yan. Pag may time pa tayo, yan dyan, phase 2 yan. Since tapusin muna natin dito sa phase 1, pag may pagkakataon pa tayo, tutuloy natin dyan sa phase 2. So as I have said, ikot muna tayo sa palibot ng Westwood. Guys, maganda na ang pakiramdam ko sa in relation sa ating panahon, sa takbo ng panahon. Guys, mga kaibigan, ang ganda na ng takbo ng ating panahon at sumikat na ang ating haring araw, kung tawagin ng iba. Ang araw or ang bituin na nagbibigay sa atin ng liwanag. So gilid na tayo guys. Ayan, may mga makikita tayo magagandang alignment ng ating mga ornamental trees dito sa gilid na nagbibigay ng shades, nagbibigay ng lilim sa ating kalsada.
pwede na magpatambay-tambay dyan saglit, magpapapawi ng init habang tayo ay may lakad dito sa mga area na to. Pwede tayong sumilong muna doon sa lilim ng mga kahoy. So, liko tayo dito sa kaliwa. So, tuloy tayo doon sa may approaching tayo sa area na may basketball court. Yan, mayroon pa tayong makikita ng mga banderitas dahil nung nagdaang buwan ay sinelebrate natin ang piyesta ng ating patron. Yes, yung patron natin, sinelebrate natin. Meron tayo mga nakikita sa gitna ng kalsada ng mga sign or yung mga nakahilera ng mga posts. No parking in this area. Diyan na po yung ating clubhouse. Dead end doon, at dito tayo sa kanan. Ano to? Bali nasa medyo mataas na party tayo ng area ng subdivision. Nasa ano na tayo, block 3 and block 5. Wow, ang ganda ng panahon na. It looks like na ready na tayo para sa Lunes. Ngayon ay araw pa ng Sabado. So, yung mga nilabhan na hindi pa natutuyo, may pagkakataon na maisampay sa araw na ito under the heat of the sun at matutuyo na ating mga labahin, mga nilabhan na ng mga damit, mga uniform, mga shorts at iba pa. Likoy ulit tayo sa kaliwa. Ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Going to the exit na tayo, guys. Exit and entrance, yung pinaka main gate ng ating subdivision. Yan. Since wala naman tayong direction kung saan susuot, saan dadaan, bali ang pinaka pattern natin ngayon ay mula sa pinaka paikot, at pagkatapos ng naikot na natin at umpisahan na natin pumasok sa mga kalsadang situated in between. So lalabas muna tayo dyan sa ating gate kunti kasi meron ding ginagawa dyan para makuhaan din natin ang footage. Yan yung mga may nakalagay na flag na pula. Hi vlog, welcome guys. Ingat. Yan. Ang isang part ay hindi pa pwedeng daanan. Guys, batras na tayo.
medyo may harang guys, ano, back na lang tayo. Yan. Yan yung pinaka-gate natin. Yan. At meron tayo makikita dito guys, mga ano no, parkingan ng mga tricycle. Merong isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. Dito ang tambayan or parang terminal na ng ating mga tricycle ng Langkaanuan Tuda. Bumalik tayo guys para dito tayo dumaan sa isang kalsada sa likuran nito para makuhanan din naman natin, kasi bihira ko lang to madaanan, kalsada na to. Dito sa ating paglilibot guys, mga kaibigan, ay makikita din natin ang iba't ibang design ng mga gates. Yan, may mga gates na yung buong-buo na, yung gawang-gawa na, tapos na. Yun, iba-ibang design yan. At meron din namang hindi pa nakapagpag-gate. No, may mga naumpisahan na at hindi pa natatapos. Hopefully, hindi sa budget siguro, para magkaroon na ng kakumpletuhan ang mga project ng iba nating mga ka-homeowner. So, paunahin muna natin sila. Yeah. Ano na sila. At tayo naman. Yeah. Punta tayo dyan. At ito yung parang main road natin guys. Easy lang tayo dahil merong hump. Yeah, it's alright. Naliliko tayo sa kaliwa. Yan. Ito pa rin yung part na nasa mga gilid ng mga aligilid ng ating tinitirhan. Didiretso muna tayo at mamaya baka kaya pa natin isa-isahin na mga kalsada na yung dinadaanan, yung mga nilalampasan natin sa ngayon. Sa ngayon, binabaybay natin ang Block 2. Marami ring mga makikita mga design ng mga gates. Marami na rin lampas kalahati na ang mga nakapagpagawa ng mga gates. Yung pagpapagawa ng mga gates dito, ito yung mga repair or yung mga improvement sa bahay na which is involved in construction, at yung pag nagpapasok ng mga materyales, kailangan ng permit ang kailangan bago makapag-umpisa ng trabaho sa ating repairs and improvement sa ating house.
may makikita pa rin tayo mga banderitas sa kalsada na to, sa street na to. Ito yung pinakamalapit na ano natin dahil so roundabout about to run around. So, ngayon ay pumasok tayo sa block 29 in between block 29 and block 28. Sa dulo na naman tayo. So gagawin natin is sa kanan tayo liliko. Yung nasa gilid yung mga matataas na numbers when it comes sa block numbering. Kasi baka may makita tayo. Yun, block 34. Block 34. So, pasok tayo dito guys sa block 26. Nasa in between tayo ng block 26 and block 27. Yung design ng mga bahay guys, mga kaibigan, ay pare-pareho lang yan, uniform yan. Nagbabago na lang ang kanyang appearance pag ang mga nagmamay-ari nito ay nagpa-improve ng kanilang property. Nagpa-improve which means nagpapabubong sa harap, sa garahe nila, nagpapagawa ng gate, at extend na. Ay, follower mo ako! Oh, wow! Shout out! Yan, mga gates. Oh, ang ganda ng mga gates nila. Oh guys, may mga simpleng gates din naman, yung kumbaga cost saving design. May mga pumapasok din dito, kaibigan natin, nagtitinda ng taro. Yan. So, block 18 and 17 tayo, at pag tumawid tayo dyan sa kalsada na yan, ibang block na yan. So pag bihira lang, block 15 sa kanan. Ayan. Block 15 at block 14 sa kaliwa. So we are in between block 14 and block 15. Ayan. May mga bahay pa guys na hindi naglalagay ng kanilang ano po, yung number ng kanilang block at saka lot. At yung paglalagay ng mga number sa bahay natin, sa kanya-kanyang bahay guys, ay personal na yun na ginagawa ng homeowners, yung may-ari. Kanya-kanya na lang kami dito ng paggawa ng numbering sa ating home address, kaya hindi pare-pareho ang itsura ng ating mga labels. May mga nakapintura lang sa poste, pero okay lang yun. At least pag may hinahanap tayo, nagiging ano yan, reference, nakakatulong din kung saan na tayo sumusuot. So nandito na tayo sa block 13, and hopefully that is block 14. So in between block 14 and block 13. May makikita tayong mangilan-ngilan na naglalakad, at marami tayong nakikitang mga nakapark na mga sasakyan. Tawid ulit tayo ng isang kalsada.
Sa kanan, bandang kanan is block 19 at sa bandang kaliwa is block 18. We are now in between block 18 and block 19. Hindi mawawala sa ating mga makikita sa kalsada ay ang mga nakapark na mga motor, mga kotse, mga SUV, minsan malalaking truck or panel. Meron na rin mga nakatambay-tambay lang. Pero as long as yung mga sasakyan yan ay yung sabihin yung hindi forever na yung moving pa sila, tumatakbo pa, pag ginagamit pa sa kasalukuyan ng mga may-ari, yung ayos lang yata yun. Pero yung sira na talaga, hindi na gumagana at pabayaan lang sa may kalsada, sa tabing kalsada, maybe kailangan na rin sigurong gawa ng paraan para ma-clear ito. Para hindi ito magdudulot ng pagbabara or something like hindrance sa daloy ng ating mga gumagamit sa kalsada. Ayan. At sa panahon ng emergency sa area niya, pag may nakaharang na sasakyan, maaaring ito ay magiging sanhi pa ng hadlang sa rescuers. Yan ang isang trend dyan para yung mga responders, mga rescuers in case of emergency ay nakakadaan. Block 24 and block 25. So block 24 and block 25. Sana maikot pa natin to guys, itong lahat. So, kapag inabot na tayo ng pagkalobat ni Koromaki from Inwao, ay from Koromaki nga, block 26 tayo ngayon. At pag pumasok tayo dyan sa kaliwa, yan ay block 24 sa kaliwa, block 24. Wala pa tayong nakikita sa kabila. Sa kanan wala pa tayong nakikitang number. Hopefully yan ay block 23. Yan, block 23 nga. Yan, block 23. Doon naman tayo sa kasunod. Ayan. Block 22 sa kaliwa, block 25 sa kanan. Diretso natin to guys para mapuntahan natin yung block 16. Ay. Ang kapal ng hump guys. So sa kanan block 23. Yung mga pa-vertical roads natin sa part na to ay nadaanan na natin. Yan, nakikita natin ulit ang roundabout. Diyan tayo liliko at para punterya natin ang block 16.
Ewan ko kung nadaanan ba natin to kanina. Hindi pa yata. Ito, block 16 sa kanan. At block 15 sa kaliwa. Hi! Bye-bye! May mga kaibigan tayo dito na mga bagets. Yan, tropa daw. Yes, tropa natin ng mga yan. So, block 36. I mean, 17. Block 17 sa kaliwa. Block 16 sa kanan. Pag dinaretso, block 15 sa kaliwa. Block 16 pa rin sa kanan. Mahaba pa lang block 16, mga kaibigan. Parang naikutan na daanan na natin ang lahat dito sa side ng lower part ng ating subdivision. Donya! So, diretso tayo. Parang kaya pa nating sa upper portion ng subdivision. Tinatawag kong upper portion, guys, base sa elevation ng lot nila. Medyo mataas kasi doon yung formation ng lupa, let's say, ay medyo paangat. Yan. Ito ay nadaanan natin kanina, itong block 2 sa kanan. At give way tayo, give way. May mga dadaan. Yan, may mag-overtake. Okay. Atin. Si Kuya Joyride. Mukhang may hinahanap. May hinahanap sigurong kliyente. At kakanan tayo ulit para umpisahan natin doon sa unang liko sa kaliwa. Parang nadaanan na natin yun, guys. Sige lang, tuloy pa rin natin. Yan. So, block 4 sa kaliwa at sa kanan naman ay block 3. We are in between block 3 and block 4. Nadaanan na nga to kanina, pero okay lang. Okay. Kasi may likuan naman pala dito sa gitna. Diyan naman tayo liliko. Yan. Parang may shortcutan lang dito. Kuhanan naman natin yung block nila dito na medyo nasa gitna tayo nag-umpisa. Liliko na lang tayo at babalik para makuhanan din yung bandang likod nitong ating tinatahak. So nasa ano tayo, block 7 sa kaliwa at block 5 sa kanan. Meron tayong magandang hump. Yes, that's nice. May mga banderitas pa rin. Palagay ko itong banderitas na yan hanggang sa Malagas yan sila. Diyan yung pusa na lang na mapuputol at siya ay lalawit na lang hanggang mahihila na lang ng mga bata, or baka abuti naman ng 1 taon at sa susunod na pag-celebrate. So parang umpisahan lang natin ang block 10 at block 5. Layo, no? Block 7 pala.
Block 7 and Block 5. Hopya. Yan. So, hindi naman mahaba yung kalsada nila mula doon sa dulo, sa umpisa hanggang doon sa kabilang dulo na nagdudugtong papuntang main road. Yan. Yan. May mga bata na biglang sumusulpot, kaya medyo ingat-ingat din tayo. Oh, another hump. Kaya guys, kung napapansin nyo, medyo pababa na tayo pag papunta sa main road. Kaya halatang mataas yung ano nila dito, elevation. Kaya tinatawag ko siya na Upper Westwood. Yan. Yan yung nakasalubong natin sa entrance, yung heavy equipment na backhoe. Pumasok pala, may gagawin. So pagkaliwa natin dito guys ay nasa ano tayo, wala akong nakikita na labels, numbering. Sa unahan meron yan, Block 6 tayo. Maiksi lang tong Block 6 guys, kasi yung sa kaliwa natin ay doon sa kanilang parallel street naman ang label ng mga block number nila. Hanggang doon sa pinakadulo nito, doon tayo liliko guys. Babalik tayo, mag-U-turn tayo, hindi na tayo mag left kasi nakuha na natin yan kanina, nakuha na. So parang nauulit pa rin. Liliko tayo dyan sa paglampas or doon sa may basketballan para makuhaanan natin ulit ang area kung nasaan dyan ginaganap ang mga activities ng ating samahan dito, mga homeowners. Yan, dyan na guys. So bakante ang basketball court. Angat tayo ulit at kukuha tayo ng liko. Babalik tayo kasi merong kalsada doon na yung switch na kalsada, yung parang lusutan lang. Gusto kong kuhanan yun, bihira lang natin doon madaanan yun. Baka sakaling matuwa. Baka sakaling matuwa ang mga nakatira doon. At makakuha man lang tayo ng likes at share, lalo na pag makakuha tayo ng subscription at baka magsusubscribe sa atin, baka sakali. Bekele. So pagkatapos ng SUV na yan, liliko tayo. Ay, parang nadaanan na rin natin yan pala. Pero daanan pa rin natin. Diretso. Yan. Ito pala ang ibig kong sabihin. Andito na, tagpuan din natin. Sa kanan. Yun. Ito ay Block 10 sa kaliwa at Block 9 sa kanan. Ito yung ibig kong sabihin, yung sinasabi ko na bihira ko lang nadadaanan. Kasi parang shortcutan lang talaga siya. Marami kasing madadaanan dito. Bukod sa street na to, pwede ka namang gumamit sa kabilang mga kalsada. Maraming madadaanan na makakarating ka pa rin sa ating paruroonan.
Mainit guys, sisilong muna tayo saglit para may footage tayo na may gawa dyan. Yan, dito sa pangalawa nating roundabout sa corner lot, block 11, corner lot, block 11, lot, I think that is lot 1. May ginagawa ang ating may-ari ng subdivision, may repairs na ginagawa. Okay. Okay. Sige, para meron pa tayong kasalubong. Oh, pwede na tayo. Mga homeowners, mga kaibigan, at sa mga lahat na nanonood, maraming salamat. Sinasamahan niyo ako dito sa ating pag-iikot. At tutuloy pa tayo doon sa phase 1 ng Westwood. Huwag kayong bibitaw at kumpletohin natin ang ating tour, kasi ngayon ko lang makukuhanan ang buong subdivision na buo, na naiikot ko ang lahat ng streets. Kaya yung phase 1 ay naikot na natin lahat, kaya pasadahan natin ang phase 2 para isahang vlog na lang ito kompleto, phase 1 and phase 2. So dito pumapasok, dito yung entrance ng phase 2. Dito rin tatagpuan merong yung station ng tubig ng nagsusupply sa atin. Yan, dyan guys. Yan. At liko kagad tayo. Yan, anong block ito? Block 6. Block 6 sa kaliwa. Yan, block 6. At sa kanan naman ay walang block. Mga talahib, kahoy, at sa ibaba niyan ay sapa, kaya may bakod nilagay dyan. Dulo tayo ng block 6, may likuan, maiksi lang mga streets dito mga kaibigan. May pagka-presko ang lugar na to guys, dahil walang harang ang pag umihip ang hangin diretso dito sa kabahayan. So, sa kanan natin block 5. Block 5 sa kanan at block 6 sa kaliwa. Pare-parehas lang ang design ng mga bahay guys, kaya pagbaguhan ka dito, kailangan meron kang kopya or natatandaan mo kung anong block at lot at face ang pupuntahan mong bahay. Halimbawa may kaibigan ka at bibisitahin mo, kailangan klaro yung direksyon na pupuntahan mo, anong block, anong lot, anong face. So block 6, block 5, yung sa gilid naman sa kaliwa block 7, yan yung mga yan dito, block 7. Yan, block 7, mahaba ang block 7. Sa kanan naman ay block 5 sa kanan. At sa kaliwa, of course, block 4 na yan, block 4. Hindi na nakakalito dito. Yan ang laki, yan ang label.
Yan ang label. Yan, oh. Laki. Yan. Kitang kita. Walang daya. Hindi tinipid. Yun ang magandang pagkagawa ng ating mga address. At nasa dulo na tayo. Tayo ay kakaliwa ulit. So, naobserbahan ko ang surface ng land dito guys, hindi rin pantay. Ano din, aakyat, bababa. So, sa kanan natin, kinanana ay wala akong nakita. Block 4 sa kaliwa. Of course, yung sa kanan, kahit wala tayong nakita na label, Block 3 na yan. Padaan. Block 3 na yan. Yun. Confirm, Block 3. Oh, ganda ng gate. Yan, oh. Ayan, kina-tensi. Kina-tensi. Yan. So, nakikita na naman natin ulit ang Block 7, yung diretsuhan na nakikita natin. At meron pang dalawa tayong papasukin. Pagkaliwa natin, ganda ng sikat ng araw. Of course. Yes. Aha. Nagtatago ang mga number. Nahiya sila, nahiya ipakita ang kanilang mga number yan. May magandang gate na malalaman siya, meron siguro yan. Wala pa rin. Ala pa rin. Yun, Block 3 sa kanan. Block 3 sa kanan at Block 2 sa kaliwa. Mali pala ako kanina. Yung kinanana, ito palang kinanana. Yan kinanana. Malapit na sa clubhouse. Yun, dito yung clubhouse ng phase 1. Dito madalas ginaganap ang misa. Yan, mga bata. At ito ang phase 2. Kahabaan ng phase 2. Bali dulo na rin yan dyan. Dead end na. Clubhouse. At sa bandang kaliwa, of course, ano yan, Block 2. At sa ating bandang kanan, and of course, walang iba kundi ang pinaka numero 1, ang phase 1. Yan, phase 1 yan. Phase 1 sa kanan, I mean block 1 sa kanan at block 2 sa kaliwa. Yan, ganda ng gate, di ba? Yan, mga gate naman, ganda rin. So, sa pag-iikot natin ito guys, nakakapagbigay din tayo ng mga suggestions sa mga design ng mga gate. Yan o, ganda o, di ba? Ito sana guys yung nagdudugtong sa phase 1 and 2 na kalsada, pero nilagyan ng harang na screen, bakal. Hindi na tayo mag-iimbestiga bakit sinarado doon. Thank you na lang siguro for security purposes siguro guys. Baka hindi nila kayang i-manage or baka hindi na sila willing yung may-ari nito or yung homeowners siguro. But in the first place, sa mga homeowner, sa
developer, hindi pa na turn over ang itong subdivision, nagkaroon na ng harang doon. So it was the management. So balik na tayo sa kung pumasok tayo, entrance. Ngayon ay lalabas tayo, the same na kalsada, at ginagawa natin ay bali ano na siya, exit at tayo ay malapit ng makabalik sa origin ng ating pagbablog sa araw na ito, at hindi tayo binigo ng ating kaibigan na araw, ang pinaka bright na star sa ating solar system. Ganda ng yung sky. Wow, that is the beauty of the sky. It is ang kagandahan ng ating papawirin ay nakakatanggal ng stress. Titigan lang natin yung ating alapaap, guys, at medyo pinaglalakbay natin ang ating diwa sa pamagitan ng ganda ng alapaap. Panandalian ay makalimot tayo sa ating mga pinapasan na mga worries. Salamat lahat na sumubaybay sa vlog natin na to, ating mga subscriber, viewers, lahat. Maraming salamat at sinamahan niyo ako dito sa ating pag-iikot. Thank you very much and see you sa next video. Bye bye.